Hello, hello mga mi, magandang araw. Sa araw nga na to, umalis kami at pumunta kami sa Batangas. Nag-staycation kami doon sa Tagaytay. Pero una naming pinuntahan ay sa Batangas, sa Punta Fuego. Terrazas ba yun? Di ko lang sure. Pero yun nga, sa Punta Fuego sa Batangas. Dinaanan kasi ng asawa ko yung work laptop dahil kailangan niyang kunin yon at nag-resign na kasi yung trabahador or yung employee nila. So, siya yung nakatoka or siya yung pinadala ng kumpanya na kunin yung work laptop at pwede rin naman daw niya yun gamitin. So, dinaanan muna namin yan siya dyan. So, ang ruta nga namin is Cavitex. Tapos, doon kami pumasok or sa may bandang Kibiyang Tunnel. So, first time ko actually pumunta doon. Or first time ko nakarating sa Kibiyang Tunnel. Okay naman siya. Sobrang malamig kasi nag-uulan nga nung time na to. And maraming tao din dyan, maraming nagpipicture, marami yung nakamotor. Then nung nasa loob na kami ng tunnel, ang dilim. Tapos parang siya, para siya yung sa Train to Busan vibes. Charis. Pero ayun nga, ang ganda nung nature or ang ganda nung view kasi puro mountain, puro bundok. Na-appreciate ko siya given na ako probinsyana. Kumbaga, I was born and raised in Mindanao, specifically sa Hingog City, sa Misamis Oriental. Sorry. And sobrang na-appreciate ko yung view, yung mountains, yung mga puno. So, parang, alam mo yun, napipicture ko na nga yung sarili ko na tumira sa bundok o tumira sa sa ganyan, yung walang pollution, sobrang chill lang. Kumbaga parang mag-aalaga ako ng mga hayop, tatanim-tanim, parang ganun yung nag-iisip ko na retirement o yung pag matanda na ako, gusto ko ganun yung ganun, doon ako nakatira sa nature, malapit sa nature. And then ayun nga, papunta pa lang kami doon sa pupuntahan mismo ng asawa ko. Medyo maulan nga, or after nga niyan, habang nag-aantay kami sa asawa ko na kinakusap kasi niya yung kasama niya sa trabaho before, lakas ng ulan. So inaantay lang namin siya. And after namin, di na rin kami nagtagal doon. Kasi maganda sana pumunta sa beach kasi malapit siya. Pero ang lakas kasi ng ulan, so hindi na rin siya doable na pumunta pa kasi baka pang ma-stranded pa kami sa daan. So malapit lang din yan dun sa subdivision or yung sa village nun, sa Punta Fuego. Kumain kami dyan sa isang Chinese restaurant. Okay naman yung okay yung kanin. Charis. Nag-aaral? 2,000 kasi binayaran namin dyan. So, sana worth it man lang. Pero hindi ko gusto yung tempura, yung ibang pang pagkain. Kasi maalat. So, hindi nga namin yan naubos kasi medyo maalat. Buti na lang, merong pagka alis namin, binigyan kami ng mani. Bago luto. Na adobong mani. Na okay lang, masarap naman yun. Pero yung pagkain namin, hindi namin talaga na-enjoy kasi maalat. Ewan ko, sa akin naalatan ako. Lalo na dun sa tempura. Favorite ko pa naman sana yung shrimp. Pero hindi ko gusto yung timpla dahil ang alat. Tapos
Yung anak ko, kumain lang din yun siya ng pansit. Mahilig kasi yun siya sa noodles or sa pansit. Ang batang Mukhang nag-enjoy naman siya. So, enjoy na enjoy nga yung anak ko dyan kumain. Tinan nyo. Ang sarap ng kamay niya. Ang sarap kumain. Pansit lang kasi talaga kinakain niya na na nag-enjoy siya. Aside sa fried chicken or chicken, rice, minsan rice lang, walang ulam, nakakaloka. Pero nung bata kasi yan, nung mga 8 months hanggang 1 year old, or 1 year old mahigit, makainin siya ng gulay. Kahit ano ibigay ko, kinakain niya. Nakakatuwa. Pero nung na yan siya, nung lumalaki-laki na, ayaw na niyang kumain. Kaya nag-aaway kami niyan palagi. So, after namin kumain ng lunch dyan sa Chinese restaurant, na rin kami, nag-CR kami, nag-aso na rin para makauwi. Kahit na umuulan pa that time. And yung anak ko dyan, nag-enjoy siya dyan sa live stream. Ayan pala yung mga niluluto sa loob ng restaurant. And hindi yan binebenta ng buhay. So, ginagamit nila yun sa pagluluto. Talagang pinapakita lang nila na fresh yung niluluto nilang shrimp. Alam ko parang meron atang crab yan, pero wala pa lang that time. Then after namin kumain, nakarating na rin kami sa Tagaytay, and dito kami kagad nag-check-in or sa Microtel. Sa tapat to or kalapit to sa the South Forbes or Forbes South. Tama ba? But Hindi talaga ako marandain sa mga pangalan. Ewan ko ba, kahinaan ko ata yun. Tapos, eto, ang laki ng CR, malaki. May hot shower dyan. Tapos, may mga toiletries. Mayroon ding towels. And, malaki din yung kwarto. Enough na sa amin. 4 kasi kami. So, kasama ko yung anak kong si Jace, tsaka yung kapatid kong bunso na si Kerr. So, dyan kami nagstay for, overnight stay. Then, meron din silang pool. Pero hindi kami naligo mag-asawa. Yung kapatid ko lang. Siya lang yung naligo. Kaya ayun, sinipon pag-uwi. Kasi nga naman, nag-uulan that time. And, nung time na yun, sa oras na ini-video ko na yan, tumila yung ulan. Maganda rin yung view sa bintana kasi na yan. Kita mo yung bahay sa Forbes South. Tsaka yung parking ng hotel. So, pagkagabi maganda dyan. Kasi parang mailaw. what's that? And, yung usually sa mga mga itinerary namin, yung asawa ko yung nagbubook. Siya kasi yung Say, where are you, Dada? nag-iisip na saan kami aalis or sa pupuntahan. Pag aalis kami, sinasabi niya sa akin. Nag-telepon Prior na siya. ng pag-book, sinasabi niya, bawa pupunta kami ng Zambales. Sasabihin niya sa akin, pupunta tayo sa Zambales. Ganyan. Tapos, Hello. Hi. after ilang araw, What's your name? sabihin niya, ay, nabook na pala. Alam mo yun, yung parang mahilig kasi siya mag-surprise. Kahit before, nung pagpunta kami sa Zambales, sinurprise lang din niya. Magbihis ka na, alis tayo. Pakakain tayo. Saan tayo kakain? Doon lang, dyan lang. Tapos, yung lunch doon sa Zambales, ang galing, 'di ba? Anyways, ganyan yung love language niya. Then that time, lapit lang kasi sa hotel yung No Valley. So, pumunta kami para naman for dinner. So, dyan kami kumain sa Tagaytay, Sa Tagaytay. So, actually, No Valley, baba lang naman siya ng Tagaytay. So, nung kumain kami dyan ng
sa Tia Bells. Tia Bells? Bells Tia. Ay, ambot. Ewan ko ba, kakalimutin talaga or hindi ako matandain sa pangalan. So, yung team nung restaurant na to ay para siyang Kastila or parang Spanish yung theme ng ano niya, or yung ambience niya. May nakaano ngayon sila parang yung mga dress ng waitress para silang nakatinikling. Para silang sasayaw. Floral. So, in-order namin dyan ay bulalo, sisig, at tsaka, ano pa ba yung in-order namin dyan? Puto bongbong. Okay. Iya, For the last one. masarap yung pagkain. Okay naman Puto sa akin. bongbong. Compare dun sa Chinese restaurant na kinainan namin kanina. Hi, puto Mas masarap to. Yun nga lang, Jay, grabe. smile. Mahal talaga sa Smile. Tagaytay. Mahal talaga yung pagkain. Pero worth it naman kasi masarap naman yung pagkain. Ayan. So, kinabukasan, bago kami mag-check out, nagkumain lang kami kasi may pa-buffet yung restaurant. May pa-buffet yung hotel. So, pagkatapos namin kumain, umalis na rin kami and nakarating na rin kami sa bahay nila Snow. Ito yung anak ko na panganay. Anak ko siya sa pagdadalaga. And nakatira siya sa daddy niya. Malaki na yun rin yung improvement niya compare before na hindi pa siya nagte-therapy. Meron kasi siyang high level ng ADHD at may delay din siya sa speech niya. So, until now, nagte-therapy pa rin siya. Ang laki ng pinagbago niya from a year ago. Ngayon kasi meron na siya mag-behave. Less na rin yung tantrums niya. Ayun. So, naglalaro lang sila dyan ng anak ko. And, ayun lang for today. Siguro sa susunod naman ulit. Paalam. Thank you.